Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At ito po mga kababayan, welcome po sa ating upload ng ating video ngayong araw na ito. At ayun, kung hindi nyo pa po nagagawa, mag-subscribe na po kayo sa Coach Jared Live YouTube channel. Ito po yun mga kababayan. At follow na rin tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng Makucheros. At meron din po tayong second channel. Ang pangalan naman nun ay Coach Jared Highlights. Sana po tawag dito, sana ho makaano kayo doon, makabisita ko kayo sa Coach Jared Highlights mga kababayan, no? Kasi masaya doon eh. Masaya kasi doon, guys. Oo. So, sana ho makabisita kayo doon. Anyway, eto na nga mga kababayan, no? Pag-usapan ho natin 'to. Etong topic na 'to. Kanina ho kasi mga kababayan, nagbabasa ho ako ng mga balita. Syempre para sa content natin nga naman, 'di ba? Kailangan magbasa ho ako ng balita. Okay. So habang nagbabasa po ako ng balita, tawag dito, meron ho akong nabasang isang article galing sa GMA. Oo. Ito yung article na yun, mga kababayan. Yan. Uy, kita pa yung chatroom kanina. Okay. Sabi, Senator Robin to Senator Robin pushes for Chacha via CONCON anew in the 20th Congress. Oo. Itinutulak na naman ni Senator Robin Padilla ang charter change. Ako, mga kababayan, personally, I am pro-reform. Oo. Ako ay kumbinsido na ang 1987 Constitution ay kailangan na pong i-update. Oo, kulang na ho ito. Hindi na ho ito sapat para bigyan ng tamang framework o gagalawan ang ating bansa para sa progreso. For example, yung 60-40 economic limitations. 60-40 economic provisions rather na naglilimita sa mga foreigners na mag-invest sa Pilipinas na hanggang 40% lamang sila. Yun po mga kababayan ay may mali ho doon. Oo, kasi nililimitahan ho natin ang progreso niyan. Marami yung mga negosyante ang gusto mag-invest sa Pilipinas kaso hindi nila gagawin yun kung 40% lamang nila pag-aarian ang kanilang mga negosyo, di ba? Wala namang matinong negosyante na gagawa nun. Oo. So that's one. Another is, as far as the economic provisions are concerned, yun ho talaga. Kailangan ho talaga i-update na yun. Pero mga kababayan, ako habang binabasa ko to kanina, may napansin ako. Ang sabi ni Robin, okay, nagsulong siya ng resolusyon na magkaroon nga ng charter change at to dispel any doubt that may arise through his proposal, he said that a constitutional convention is deemed to be the more appropriate mode of doing such. Mag-con-con na lang daw. At least hindi con-as. Constitutional Assembly. Kasi sila-sila lang yun. Although medyo mas maproseso. Mas matagal itong con-con. Constitutional Convention. But at least dito sa Constitutional Convention ay meron hong partisipasyon ng natin mga hampas lupa kasi mayroong sectoral representation yan. So, okay na yon kahit papaano. Kesa CONAS na sila-sila lang mga kongresista ang nag-uusap. Pero mga kababayan, eto lang ho kasi. Eto lang ho kasi. Ang problema ho kasi sa charter change ay hindi naman po yung Kamara de Representante, kundi yung Senado. At lalo ho ngayon, mga kababayan, na merong impeachment trial na dapat ay natapos na. Kaso ang tagal dinelay ng Senado, parang nakakawala ng tiwala ang Senado. Nakakawala ko talagang tiwala parang what the hell, 'di ba? Ba't ba tayo parang mas parang mas pabor, mga kababayan, na hindi lamang ilimita yung charter change sa economic provisions.
mukhang panahon na, kung matutuloy man, na burahin na ang Senado sa history ng Pilipinas. I think it is time to abolish the Senate. It's high time to abolish the Senate. At hindi lang ho pala, by the way, hindi lang ho pala si Robin Padilla nagtutulak ng tsa-tsa. Pati ho sa Kamara de Representante, tinutulak na rin nila yan. Start tsa-tsa talks early in the 20th Congress. Yan ang sinabi ni Benny Abante. So si Congressman Abante, nagtutulak din na siya ay na ang Kamara de Representante ay umpisahan na rin pag-usapan ang charter change. Although may sinabi siya na ilimita lang to sa economic provisions. Pero pakinggan natin yung interview ng kanyang sinabi kanina tungkol sa tsa-tsa. Wait, walang audio. Bakit kaya? Wait lang. Okay. Wala yung audio eh. Sorry. Bakit ganun? Okay, tuloy. Sir, may renewed push po for charter change. Si Congressman Pido Garbin kanina naghain po nung resolution of both houses number 1. Okay. And doon nga po, no, aside doon sa last year na ipinasa na po dito sa House, yung 3 restrictive economic provisions, gusto rin po niya sana i-amend yung sa Article 1, yung sa national territory, para ma-include na nga rin po doon yung EEZ natin and yung continental shelf para mas ma-reinforce daw yung country's arbitral victory po sa West Philippine Sea. First, your thoughts on this? Do you support this pong bagong resolution both houses para sa tsa-tsa? In fact, kung pwede ko maging principal author pa ako dyan, because I've always supported charter change, no? Panahon na rin. Ever since I was a councilor of Manila in 1992, si President Ramos pa ang presidente. At siya rin ang nag-promote ng charter change na yan. Sinuportahan ko na yan eh. Talagang dapat magkaroon tayo ng charter change eh. At dapat sa akin, simulan na ngayon yan eh. Simulan na ngayon yan eh. We should not actually delay it. Naniniwala ako dyan. Right. Sir, yun na nga po, last year, pumasa sa atin dito sa House, pero sa Senado, hindi naman po lumusot. So, gaano po kayo ka-optimistic na this time around, papasa po siya? Well, I do not know kung anong iniisip ng Senado niyan, no? Unless otherwise, politically speaking, baka iniisip nila na mawawala ang Senado. Sa akin, pag yung charter change na yan, nais natin, ako, personally, I want even the senators to run regionally. Ibig sabihin, katulad sa Amerika, mayroong senator from Texas, mayroong senator from New York, no? It's not anymore a national thing sa mga senador natin. Gawin nating regional yan para mayroon silang tinatawag na constituency. That's an interesting take. Oo. Kaso, I hate to disagree with the Congressman Benny Abante, pero parang yung buong forma ng at buong konsepto ng pagiging senador hindi nauubra sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung senador ay isang malaking hadlang. Malaking hadlang sila sa progreso. Oo. Kasi out of touch sila eh. Actually, kung tutuusin mga kababayan, yung Senado ngayon ay para lang silang social group. Para lang silang social group na nagkataon na naging parte ng ng lehislatura. They're pointless. They're another layer na nagko-complicate sa sitwasyon dito sa bansa. Additional layer lang ng ng pagsusulat ng batas eh. Nagpapagulo pa. Buti sana kung maayos kaso nagpapagulo pa sila. Ang yayabang pa nila, akala mo mga hari dito sa Pilipinas. Tapos, ang problema pa dyan, mga kababayan, yung because they're elected nationally, itong mga senador, mga kababayan, kulang sa credentials.
Wala silang pinaglalaban. Kung ano lang ang issue na meron, yun na. Oo. Meron pa mga senador na katulad ni Amy Marcos na ginagamit yung mga kanyang posisyon sa politika. Sa pamumulitika. Oo, yun. At the expense of the ordinary Filipinos. Parang wala na silang silbi, no? Kayo, naniniwala pa ba kayo may silbi pa ang Senado sa Pilipinas? Parang wala na silang silbi. Ang bait pa nga ni Benny Abante, ang gusto niya, lagyan daw ng per region may senador eh. So, madadagdagan pa ang senador. So, ilan ba ang region sa Pilipinas ngayon? 17 na? Parang ganun. I don't know. 15 na 16? I don't know. I forget. Nakalimutan ko ng geography ko, guys. Oo. Pero, magdadagdagan ang ating mga senador. Instead na 24, ay baka maging 31. Diba? Hindi natin alam. Kung per region. Kasi continuing body yan. Kailangan hindi na uubusan ng senador eh. So, kung per region, ilan na ba ang region ng Pilipinas? Wait. Siguraduhin na nga natin. Wait lang. Regions in the Philippines. 17 regions. May 17 regions. So, kailangan doble. Ngayon, 12 nga lang. Nagkakahirap pa. 12 nga lang, wala nang kwenta. Gawin pang 17. Diba? Diyan sila 34 lahat. Diyos ko. Goodness. Ilan ba sila? Wait. Okay. Tama, 34. 34 silang lahat. Yung 24 nga lang, palyado na. Gawin pang 34. Hindi ba? Kung ganun din lang naman, kung gagawin lang silang regional senators at ang kanilang isusulong na batas ay para sa kanilang mga constituents lang din sa kanilang region, might as well, tanggalin na lang yung Senado, i-abolish na lang ang Senado. Gawin na lang silang parte ng Kamara de Representante at maging parliamentary system na tayo. Di ba? Hybrid muna, presidential and parliamentary, and then eventually, habang tumatakbo ang panahon, maging full parliamentary system. Diba? Kasi mga kababayan, parang, kung titignan nyo kasi nakaka-frustrate na ang Senado. Actually, abolish the Senate na talaga ang sigaw ng bayan ngayon eh. Kasi nga nagagamit na sa personal na interes yung posisyon ng senador. Wala nang kwenta, guys. So, sir, yun yung fears ng iba, no, na baka kasi kung economic provisions yung pinupush, pero pumapasok na rin yung political, like even yung mga minimension ninyo. So, will you also be filing another RBH? Unang-una niyan, talaga, yung economic provisions, very, very important yun. Yun ang unang-una. But of course, we cannot, hindi rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakataon na other congressman would want some political changes, no? So, we'll see what will happen pag nagkaroon talaga ng charter change na yan. Sana magkaroon ng charter change. Ito nga lang impeachment, hindi maisulong eh. Paano pa yung charter change? Na nagiging banta pa na mabura ang Senado. Tignan nyo mga babae na, tignan nyo ha. For the past 6 months, ano nang nagawa ng Senado? For the past 6 months. Nag-break sila ng 3 buwan. Pagbalik nila ng session, may mga batas silang hindi na isulong, may mga batas silang hindi natapos. Tapos ang hilig pa nila makipag-away sa House of Representatives. Tapos pinipigilan pa yung impeachment. What the hell? Ano silbi ng Senado, guys? Ito, example. Puntahan natin example yung impeachment. Ito, for example. Pagkabalik ng session, anong ginawa? Yung Senado, ibinalik yung impeachment complaint sa Kamara de Representante. Alam natin lahat yan. Legal ba yan? Hindi. Wala naman sa konstitusyon yan eh. Pero ginawa nila.
Bakit? Kasi gusto nilang pigilan yung impeachment ni Sara. Kahit na 44% ng mga Pilipino ay dapat, hindi pala 44%, kahit na 90% ng Pilipino ay naniniwala na dapat magkaroon ng impeachment trial. According to SWS. NWR numero. 80% sa Okta. Dapat doon magkaroon ng impeachment trial. Dahil dito, sa ginawa nilang to, naniniwala ang 44% ng Pilipino na dinidelay ng Senado yung trial. Totoo din naman. Dinidelay nila yung trial. So, ano ibig sabihin yan? Yung Senado ay humaharang sa hustisya. Yung mga gumagawa ng batas, sila mismo ang humaharang sa hustisya. Sila mismo eh. Ang hirap itanggi. Kitang-kita kasi. Ito pa. Pangalawa. Alan Cayetano seeks Rodrigo Duterte's house arrest at PH Embassy. July 10 naman yan. 1 month later, nakabalbala nila sa impeachment. Ginawa nila itong resolusyon na to. Napalayain si Rodrigo Duterte sa ICC. At ilipat siya sa house arrest sa Philippine Embassy. Anong kalokohan to? Anong kalokohan? Bakit nyo ba pinapakailaman yung ICC? Wala naman kayong jurisdiction dyan. Di ba? Ito kabalbala na to. Hindi pa dyan natapos. Sinundan pa yan kanina. Ni Bonggok, ni Bato de la Rosa, at ni Robin Padilla, yung tatlong ugok dyan sa Senado. Sinundan pa nila. Ano sabi? Citing information from family members who visited Duterte, Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, and Robin Padilla said the former leader has drastically lost weight due to appetite loss and the cold weather 3 months into his detention at The Hague in the Netherlands. Wow. Awang-awa naman kami. Awang-awa kami sa isang matandang tao na naging, naging mitya ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino. Nakakahiya kayo. Ito yung ibig kong sabihin, mga kababayan. Na ang Senado po natin ngayon, wala pa dyan yung hearing ni Amy Marcos. Tungkol sa aresto ni Rodrigo Duterte. PIDEA leaks ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, ang Senado ho natin ngayon is reduced to nothing but a political clique. Parang grupo na lang sila ng mga tao na isinusulong ang politika ng kung sinong gusto nilang sinusuportahan nilang gobyerno. Dahil hindi na sinusuportahan ng administrasyon, susuportahan nila si Duterte. Nakakatawa nga mga kababayan to si Bongo di ba nung impeachment, sabi niya, maraming Pilipinong nagugutom, maraming Pilipino ang may sakit, dapat yun ang pinagtutuunan natin ng pansin, etc. etc. Ano to? Bakit inuuna niyo yung pagpapalaya kay Rodrigo Duterte sa ICC? Wala naman na kayong control dyan. Itong apat na to, si Bongo, si De La Rosa, si Padilla, tsaka si Alan Peter Cayetano. Ba't yung inuuna yan? Akala ko ba maraming Pilipinong gutom? Akala ko ba maraming Pilipinong may sakit? Akala ko ba maraming mahirap? Kailangan ng tulong. Pero inuuna niyang mapalaya. Inuuna niyong tulungan si Rodrigo Duterte. Inuuna niyong mapagaling, quote-unquote, sa sakit si Rodrigo Duterte kahit na mayroong mga doktor na nag-aalaga sa kanya sa The Hague. Inuuna niyong mapalaya si Rodrigo Duterte. Akala ko ba maraming mahirap sa Pilipinas? See the hypocrisy of these people? Ang Senado po ngayon is reduced into that.
a political machinery. Oo. Kaya nga mas umiingay ngayon yung panawagan ni abolish na ang Senado, mga kababayan. Abolish the Senate. Kasi wala na talaga silang kwenta. Legit. Medyo mabait pa nga si Benny Abante. Sabi ni Benny Abante may regional representative, wag na kung Benny. Kung regional representative din lang naman, andyan naman na yung Kamara de Representante. I-abolish na lang yung Senado, isama sila dyan sa Kamara. Kasi wala silang kwenta. Hindrance pa sila. Hindrance sa pagsulong ng mga batas. Hindrance sa pag-appoint ng mga taong dapat i-appoint sa posisyon ng gobyerno. Hindrance, mga kababayan, ang Senado. Pabigat. Dagdag gastos lang. Oo. Nagpagawa pa sila ng bilyon-bilyong pisong halaga ng building, tapos sila mismo walang kwenta. Kaya umiingay ngayon talaga yung panawagan niya na i-abolish na ang Senado. At kung kayo number 1, pro-reform, at number 2, pro din kayo sa pag-abolish ng Senado, share nyo itong video na to. Kasi alam nyo, mga kababayan, I think ako personally, naalala ko, sinabi ko ito noong nakaraan. Sabi ko, kung ngayon mag-PPI, kung ngayon magpapasurvey at ngayon magpapapirma ng People's Initiative, tell me where, saan pipirma niyang People's Initiative na yan, at ako pa mismo ang pupunta ko nasaan yan. Oo. Para lang ma-abolish natin itong Senado na to. Kasi napakawalang kwenta na nila eh. Naging na lang sila para silang political party of their own. My goodness. Walang kwenta ng Senado. Lalo ngayon na si Chis Escudero yung namumuno. Napakawalang kwenta talaga, promise. Noong una bida-bida pa siya Noong una medyo okay pa siya, pero habang tumatagal nagiging gahaman siya sa kapangyarihan, lumabas ang sungay, guys. Naging walang kwenta. Oo. Duterte lang pala katapat mo, boy. My goodness. Kala ko pa naman maayos, hindi rin pala. Buti na nga, hindi ko binotong senador. At hindi ko na siya iboboto ever, kahit anong posisyon. Sorry. Lalo na pag national. Sa lugar mo, bahala ka dun. Pero national, hell to the no. Hindi na. No more. Tama na yung isang beses. Oo. Diba? Ako, naniniwala talaga ako dapat na i-abolish ang Senado. It's okay for you to disagree with me. Walang problema. Pero, wala ang pangit na ng Senado natin ngayon Hindi na siya yung katulad nung unang panahon na mga eksperto talaga. Yung yung mga nakaupo sa Senado. Ngayon, wala Artista, mga politikong maambisyon, broadcaster na walang kwenta, si Rapi Tulfo. What the hell? Ano na nangyari sa Senado natin? So, sana po ma-abolish na ang Senado. Sana po ma-abolish na sila. Sana bukas na agad. Anyway, maraming pong salamat sa panonood nyo po sa video na ito, at sana po magkita pa po tayo sa susunod na live stream. God bless everyone, and kita-kits po tayo sa live stream. Right? Bye. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?